Hindi na rin napigilan ng ilan pang KOJC missionaries na maglabas ng kanilang saloobin sa mga akusasyon kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayon sa mga ito, hindi totoo ang ibinibintang ng mga nag-aakusa at inosente nila ang butihing pastor. Narito ang balita ni Jade Calabroso. Masakit! Sobrang hindi deserve. Inosente si Pastor Apollo C. Quiboloy at hindi niya dapat nararanasan ngayon ang ganitong mga akusasyong nagtulak sa kanya upang magsakripisyo na sumuko sa otoridad dahil sa mga paratang ng iilan lang na dating mga misyonaryo. Yan ang paninindigan ng Kingdom of Jesus Christ, partikular na ang pastoral ministry na sentro ngayon ng kaliwat kanang aligasyon ng umano'y pang-aabuso. Nagkaroon ng pagkakataon na makausap ng SMNI ang ilang mga miyembro nila at ibinahagi ang kanilang personal na karanasan kasama si Pastor Apollo maging sa mga nagsisulputang umano'y mga biktima sa KOJC. Kaya kung tanungin niyo ako... Masakit para kay Sheila Simanes. Halos isang dekada na sa paglilingkod at assistant ng buting pastor na makitang ganito ang sinapit ni Pastor Apollo, lalo na't saksi siya kung gaano kabuti ito. Matuwid lang ang pamumuhay ng mga tao na nakasentro sa kalooban ng Diyos. Ani Simanes, si Pastor Apollo ang totoong inabuso ng mga nag-aakusa sa kanya ngayon dahil anya masyadong mabuti si Pastor Apollo sa kanila. Inabuso ninyo si Pastor, hindi kayo ang inabuso. Si Pastor ang inabuso ninyo. Kasi si Pastor masyadong mabait, masyado siyang nagtiwala sa atin. Hindi niya kailanman tinignan. Hindi niya tinignan kung gaano ko kayo kaputik nung wala pa kayo sa kingdom. Ang tinignan niya kung paano kayo magbago. Kaya masakit. Ang sakit. Makita mo na ganyan yung taong nag-aruga sa inyo. Pinag-aral kayo, pero binaboy ninyo. Ikaw, babae ka. Alam mo kung anong dumi ang meron ka. Pinag-aral ka ng maayos sa JMC, binaboy mo ang sarili mo. Tapos yung dumi mo, yung putik na ginawa mo, ipapain mo ngayon kay Pastor. Pinasinungalingan din ng iba pang mga pastoral na sina Jassy de Guzman at Charissa Corbo, ang mga umano'y biktima sa loob ng KOJC na dati anilang mga kasama. Sila na mayroong mga karumal-dumal na record. And so these people na mga lumabas, no, puno sila ng carnality talaga, yung hari talaga sa kanilang buhay ang carnality, na hindi nila magawa dito sa loob. That's why they went out. And so when they went out, yung mga carnal things na yun, ipinahid nila kay Pastor. We have in our possession yung mga written nila na mga confession letters. Sila po yung gumagawa ng immorality dito sa loob. Sa amin dito, may itinuro sa amin si Pastor na standards between the relationship, your relationship with the opposite sex. Kasi never na itinotolerate, it's not tolerated here in the kingdom, yung magbo-boyfriend ka, yung nagliligawan kayo, tapos nagde-display kayo ng yung public display of affection. Hindi po yan tinotolerate dito kasi tinuturuan kami ni Pastor dito na maging spiritual, na maging ehemplo. Nung magkasama pa naman kami dito, laging nasa bibig nila ang pagpapasalamat nila kay Pastor. Laging nasa bibig nila yung napakabuti ni Pastor, naririnig mo yun sa kanila lagi. Of course, those were the times na hindi pa sila binibigyan ng disciplinary action. Yeah. Kapansin-pansin nila na pare-pareho ang sinasabi ng mga nag-aakusa na tila mayroong script na sinusunod, mapakaso man sa Pilipinas o sa Amerika. So itong mga nag-aakusa kay Pastor na nandun ngayon, na patuloy po silang ginagamit. And I don't know because they have the same script. They have the same accusation. So I don't know, we don't know if they have someone na kumukumpas po sa kanila or meron po silang script writer because pare-pareho po lahat ng ng akusasyon. Pero yung sinasabi nila na abuso doon sa Amerika, nagtataka lang talaga ako kasi kasama ko sila sa Amerika. Kasama ko sila at kitang-kita ko, kilala nila ako, kitang-kita ko kung paano sila blines ni Pastor, kung paano binigay sa kanila
yung mga blessings na, first-hand blessings na tatanggap talaga nila. And then, after all, dahil I think sa nakikita ko lang, yung mga taong ayaw dumaan ng disiplina, once na tumalikod ka talaga sa disiplina at ayaw mong tanggapin yung pagkakamali mo, lalabas ka talaga at lalabas ka para pagtakpan mo yung problema at yung ginawa mong kasalanan. Samantala, disiplina dahil sa pagmamahal. Ito ang binigyang diin ng iba pang mga pastoral na bahagi ng kanilang pamumuhay sa loob ng KOJC. Tulad ng ibang simbahan o organisasyon, mayroong mga alituntunin na dapat na sinusunod at sakaling ang isang tao ay magkamali, haharap siya ng disiplina. No, but here in the kingdom, discipline is a form of love. Ano yung disiplina na yun? They were counseled, they were fellowshipped, they were instructed to pray, they were instructed to read the Bible, to reflect, to commune with the Father and the nature. Ganun po ang pagdisiplina sa kanila. Wala pong harassment or anything. Alam naman namin ang buhay nyo dito sa loob. O, parehas naman tayo. Marami tayong mga pagkakamali at pagkukulang. Pero kami, tinanggap namin ang paglilinis, ang pagtuturo para maging pleasing kami sa Ama. Kayo, hindi nyo tinanggap. Pwede naman kayong umalis at mag-exit na lang dahil hindi nyo kaya. Pero bakit nyo pa ginagawang paninira? Dahil gusto nyo lang siguro makatanggap ng pera, makatanggap ng acknowledgement, makatanggap na ikaw ang nakapagpa-down sa ganyan. No, there will be no downfall. Dahil kahit ano accusation na sabihin nyo patungkol sa aming pastor, panalo pa rin kami. Karamihan din sa kanila ay simula bata pa lamang ay lumaki na sa pangangalaga ni Pastor Apollo. Ang katotohanan, ayon sa mga misyonaryo ng KOJC, malaki ang respeto at pagpapahalaga sa mga kababaihan ni Pastor Apollo. Kaya ganoon na lang din ang pagdedepensa nila sa butihing pastor. So we were in the front line. Kung makita nyo, puro mga kababaihan ang nasa front line during that 16-day siege. Kung talagang inabuso kami ni Pastor, hindi namin ipagtatanggol ang taong sabi nyo nag-abuso sa amin. Yung pagpapalaki ni Pastor sa amin, ngayon na lumaki kami at tumagal kami ng ganito sa kaharian, makikita mo na iba ang pamamaraan ni Pastor para maibalik ang dignity ng mga tao, lalo na sa amin sa mga babae. Biruin mo kahit nga the way how you talk and the way how you dress up, the way how you laugh, the way how you behave yourself in front of a lot of people, kahit sa mga opposite sex. We will not remain here in the kingdom if we have experienced rape, we have experienced molestation, molested mi diri, even one single day. Dili mi mag-remain diri kung muna ilingguwahe ni Pastor. Pero us in the kingdom, not in our wildest imagination na mahimo ginasanak. All of those, love, peace, joy, long-suffering, meekness, kindness, temperance, gentleness, goodness, that is what we can attest. Lubos naman ang pasasalamat ng milyon-milyong miyembro at misyonaryo ng KOJC sa dakilang pag-ibig na ipinakita ni Pastor Apollo sa kanila, na bagamat wala siyang kasalanan at inosente, ay pinili niyang sumuko sa otoridad upang matapos na ang higit kalahating buwang pagkubkob ng kapulisan sa religious compound sa Davao City. Matatandaan ding mensahe ni Pastor Apollo sa kanyang mga tagasunod at tagasuporta, manatiling matatag sa kabila ng kapagsubukan. Patuloy naman ang pananalangin ng KOJC maging ng mamamayang Pilipino na maipatupad ng tama ang batas at nang magkaroon na ng hustisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News.